Ang mga aralin sa video na ito ay ang elementong panglingwistika, kabilang ang sukat, uri ng sukat, tugma at uri ng tugma, talinghaga, uri ng tayutay at estilo. Dumako na tayo sa unang uri, ang sukat. Ito ang bilang ng pantig ng tula sa bawat taludtod na karaniwang may sukat na 8, 12 at 16 na pantig. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, ang salitang hari, ito ay may 2 pantig, ang ha at ri. Ikalawang halimbawa, ang salitang pinakamagandang dilag, ito ay may 8 pantig. Ang mga pantig ay pi, na, ka, ma, gan, dang, di, lag. Narito naman ang mga uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Mariveles. Nasa loob ang kaliskis. Ikalawa, lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Ikatlo, lalabing-animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis, ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid. Pang-apat, lalabing-waluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay at marami pang mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Kung iyong bibilangin ang bawat linya sa halimbawa, ito ay bubuuin ng 8 pantig sa bawat linya. Ikalawang elemento, tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Ito ay nakakatulong sa isang tula upang mabigkas ng madulas at maindayog na dumadagdag sa ganda at rikit sa tuwing binibigkas ang tula. Narito ang mga uri ng tugma. Unang bilang, hindi buong rima o assonance. Paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala kapag ka ang tao sa sayay nagawi. Minsay nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o 2 magkasunod o salitan. Ikalawang uri ng tugma, kaanyuan o consonance. Paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa katinig. Sa letter A, yung unang lipon ng mga salitang nagtatapos sa B, K, D, G, P, S at T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas, nang siya sa sinta ay kinapos palad. Pansinin, ang halimbawa ay nagtatapos ang unang linya sa S at ang ikalawang linya naman ay sa D. Dumako naman tayo sa ikalawang lipon ng kaanyuan o consonants. Ang mga nagtatapos naman sa L, M, N, NG, R, Y at W. Halimbawa, sa pupo ang noo ng kaliwang kamay, ni hindi matingnan ang sikat ng araw. Pansinin, ang unang linya ay nagtatapos sa letter Y at ang ikalawang linya nagtatapos naman sa letter W. Narito naman ang sunod na elementong panglingwistika, ang talinghaga. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng matatalinghagang salita at tayutay. Ang
tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Narito ang ilang uri ng tayutay. Ang unang uri ng talinghaga ay pagtutulad o simile. Ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Gumagamit ng mga salitang tulad ng, gaya ng, para ng, kawangis at iba pa. Ikalawang uri, pagwawangis o metaphor. Katulad ng pagtutulad, ngunit hindi ito gumagamit ng mga salita gaya ng sa pagtutulad. Ikatlo, pagmamalabis o hyperbole. Lubhang nagpapalabis sa kalagayan ng tao, hayop, bagay at halaman. Ikaapat, pagbibigay katauhan o personification. Pagsasali ng katangian ng tao sa mga bagay, may buhay man o wala. Sunod na elementong panglingwistika, estilo. Ito ang uri o anyo ng tula kung paano ba ito naisulat. Natutukoy din sa estilo kung ilan ang linya sa bawat saknong, kung ilang tugma mayroon sa isang taludtod at iba pa. Depende sa estilo ng makata, maaaring magsimula sa maliliit na letra ang bawat salita sa mga taludtod. Maaari ring sa malalaking letra magsimula o salitan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.